Okay, good day everyone. So, nakapag-simulate na tayo dun sa unang simulator software natin. So, itry natin yung pangatlong simulator software natin, yung NSIT. So, buksan ko lang siya. Pagka bubuksan natin yung simulator software, hindi na natin siya kailangan i-install. Run as administrator lang natin. Then, pag nakita nyo na yung interface na yan, mag-click lang kayo dyan sa loob para mag-load yung mismong user interface. So, introduction lang muna. So, ito yung pwede ka dito mag-insert ng file. Ayun nga, isasabi kong file yung mula sa kanina. Yun yung CNC file. So, ang kailangan mo dito is i-extract mo yung file na ginawa mo dun sa CNC Simulator number 1. Pagka in-extract mo yon, pwede mo siyang ipasok dito sa loob. Then, i-edit mo na lang siya na angkop dito sa simulator na to. Paano ko nasabi na angkop? Kasi, kung i-check nyo mabuti, punta kayo sa help, contents, yung G-code, ito lang ang saklaw. Yung pinaka ano ng G-code niya. So, hindi siya fully kumpleto tulad nung Swansoft CNC. So, kulang-kulang siya, kulang-kulang yung kaya niya i-distinguish. Sa M code ganun din, kulang-kulang lang din. Pero dito, kaibahan, malalaman mo kung ano yung mga different codes mo. Ano yung mga each purpose. So, kung ano yung wala dun sa kung ano yung wala dito sa PANOK na simulator natin, i-delete lang natin. So, para maging angkop siya dito. For example, yung una kong ginawa, so ito, si 0777, yung una natin template, makikita nyo, kumpleto yan. G50, G96, so makikita nyo, walang G96 dito. G90, G21, so kung may G21 ba dyan, so meron G21, G95, wala. G40, wala din. So, yun yung mga tatanggalin natin dito para ma-recognize niya. So, ang kaibahan nga lang dito, madaling mag-code. Hindi mo na siya i-install. Kailangan mo lang na iayos yung mismong workpiece mo. So, makikita nyo dito sa una kong code dun sa CNC, ang pag-set ko ng dimension ng workpiece dun sa stock. So, doon ako nag-set kung napanood doon sa video. Doon ko sineset yung length at diameter. Dito, sa program na to, so, ito yung copy ko mula sa PANOK, yun doon sa unang simulator natin. Then, ito yung copy ko na inedit ko na. So, una, ang gagawin mo is, yung unang line of code mo, ganito dapat. Billet, o belay, X50, Z102. So, ito na yung pinaka-dimension ng tool mo, nung workpiece mo. Then, yung rule line, nauuna yung rule line. So, mapapansin nyo, G90, wala yung G90, G21, G97, G98 lang yung nakapalit dito. Then, yung maximum speed na G96, tinanggal natin dito. Then, nakapalit tayo ng halos na RPM, S1200. Then, mag-open yung chuck. So, ito yung mga series of operations niya. Then, ito yung sinasabi ko na para makapag-proceed tayo sa tool homing position. So, ayan yung pinaka-tool homing position. Then, ito yung pag-call ng tool. Then, ito na yung start nung pag-cut natin. So, dito na siya. So, kung mapapansin nyo, lagtaw-lagtaw yung paggawa ng coding dito. Pero, sa series nung paggawa sa workpiece material natin, iisa lang. Ang pinagkaiba lang, walang availability ng code ng G42 dito. So, ibig sabihin, hindi mo mailalagay lahat nung application na feed na 0.3. So, ang gagawin mo dito, kada G01, papartner mo ng feed rate. So, lahat siya may partner ng feed rate. Then,
ikakopy mo lang yan, so tandaan pagka G01, yun lang yung may partner ng feed rate. Kasi yun yung may linear interpolation, yun yung nag-a-approach sa mismong workpiece natin. Then, yung pag-declare ng stop spindle, stop coolant, then end of program, dito magkakahiwalay. Then kung dito ang pinaka-end ng program pag in-extract natin yung file ng Swansop papunta dito sa simulator number 3 natin yung NSIT, tatanggalin natin tong percent sign. So okay. So una, i-declare yung mismong dimension nung ikakat mo. Then yung rule line, spindle on, tapos M13, G28 para sa tool homing position, call the tool, then mag-approach yung tool dun sa material, then coolant on. So ito yung ipapasok natin. So konti lang yung inedit natin para umakma lang dun sa simulator number 3 natin. So okay. Then papansin nyo, ito yung mga iba't ibang options. So ito yung pwede mo i-customize yung display sa debug. So pagka sa debug, pagka iniran ko tong code na to, makikita natin kung saan siya nagko-collide. Yan yung pula. Then sa tools, tool library. So ito yung mga iba't ibang tool niya. So naka-declare na dyan kung ano i-set mong tawag ng tool. Tool 0, tool 1, tool 2, tool 4, tool 7. So ito lang yung availability ng tool niya. So ibig sabihin, ito lang yung limit nung ng simulator natin. So konti lang yung available na tool niya. So hindi tulad dun sa sa Swansop CNC, napakadami. Kaya dito, isa o dalawang tool lang. So ang graphics nito, hindi siya as good as Swansop CNC. Makikita nyo, meron siyang glitch, may mga naiiwan. Pero yun lang yun, as glitch lang yun. Normal yon basta makat mo yung workpiece material mo. So okay, try natin yung unang simulator natin. So ito, i-try natin tong 077. So inedit ko na siya kanina, i-open ko na lang. Open 077, copy from Fanuc. So open ko yan. Then try kong i-run. So yun. Ito na kagad yung mismong natin. So 2-dimensional siya. Mapapansin nyo, may mga naiwan dito. Just as bug lang yung kasi nga yung tool material natin hindi mahaba yung shank. So may mga naiiwan talaga dito. Hindi mo siya ma-set yung shank. Then yung laki ng tool di mo rin ma-set. Kaya may naiiwan dito. So kung mapapansin nyo, yan na yung tool number ay yung mismong natin, number 1, napakadali lang. I-encode mo lang, tapos i-edit mo lang na angkop dito sa simulator natin. So kung mapapansin, pwede ko rin siyang i-run by step tulad ng ginagawa ko doon. So step by step ko siya i-run. Ibig sabihin, isa-isang execution ng code. So i-start ko siya. So yun yung una, home position ng tool. T101 call. Then approach na 0, G01, approach, cut uli, then finishing. So yun na yung end ng program natin. So yun ako lang ulit, stop. So i-run ko uli. Kung makikita nyo, ganun lang siya mag-cut. So mag-engine lang yan pagka yung dimension mo is nagiging out of range. So ito yung 2-dimensional. Para makita yung 3-dimensional, pwede nyong tignan dito. So 3-dimensional nya. So medyo nagbabag lang tayo, hindi masyadong makita. So ito yung mismong
workpiece material natin. So ito yung number 1. Try natin i-insert yung number 2. So yung number 2, CO CO666. So ito yung una kong edit na program mula sa Swansoft CNC. So by comparison tayo. Yan, then 0666 from copy from Panok. So yan. Ito yung comparison ng coding nila. Papansin nyo, naglagay lang ako ng space sa gitna. So ganun pa rin, declare ko yung call ko yung dimension ng tool, G21, rule line, spindle speed para sa spindle, homing position ng tool, call the tool, then rapid positioning para mag-approach dun sa tool. Then, yung pangalawa kong sequence ng program, kahit tanggalin ko tong N2 na to, ang maganda, iwan nyo na lang para makikita ko yung pangalawang series ng set ng program para hindi siya tuloy-tuloy. So, para mag-grade lang ko, ito yung unang list ng program nyo, ito yung pangalawang list ng program. Then dito, N2, kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-conduct ng pagpapalit ng tool dito, ha. Pero mag-call lang kayo ng tool dyan. I-call nyo lang uli yung tool na T102. So, pwede natin gawin yan, T102. So, N370. Kahit di na tayo maglagay dyan, T10, T202. T0202. T0202. So, T202, T202 lang pala. T202. So, nag-call tayo ng tool dyan. Pag-call natin ng tool, magpapalit yan. Pwede naman ng hindi as limited naman yung mismong simulator natin dito. So, kahit di natin to ilagay, ha? So, as is lang naman na ganyan na yan. Kasi di naman halos realistic. Ang purpose ng simulator na to is maran mo yung raw code mo. Yung raw code na simplest form with sasama mo yung encode ng G28. So okay, try natin tong i-run. So mag-file ako. So nga pala ito yung mga view, toolbar, text editor. Pag text editor, dito ka pwede mag-edit ng program mo. So ito hindi na natin nilalagay nung end of block yung ganyan, din natin nilalagay ng ganyan. So as is na yan na nakalagay dito. Then yung run, tools, contents. Yung contents, yun nga yung may help. So makikita mo dito yung purpose ng mga kinocode mo. Yan. Okay? So, i-open natin yung isa. So 066, copy from Panok, 07, ito. Open natin yan. Then, start natin i-run. So ito yung coding ko kanina. Start natin i-run. So yan. Medyo nagbabag lang. So ito, yung sa radius, nagbabag lang siya ng kaunti. Kasi yung limit kasi ng yung limit kasi nung radius niya, hindi akma para do sa tool na available. So okay lang naman 'yon kasi hindi naman natin nakokontrol yung mismong yung set ng tool. Pero nagbabago 'yan depende sa dimension ng workpiece na gamit natin. So ito yung output number 2 natin. So napansin nyo na execute pa rin naman ng CNC simulator natin. Then check ko yung 3D kung makikita natin yung 3D. So ito yung 3D window. So hindi masyadong fully yung pagkakakat. So para sa akin, mas maganda pa rin gamitin si CNC simulator number 1. Ito lang naman para sa kung meron kayo mga PC na hindi nyo naman kayang ma-installan. So ito na yung pinakamagandang option. So ito yung list ng code na i-execute naman. So madali lang. Kung gumawa kayo ng CNC program dun sa number 1 natin na simulator, copy lang natin, then i-edit natin yung mismong CNC simulator natin.
yung mga CNC code dito sa CNC simulator ng NSIT. So, kung ito yung isang sample, so bigyan ko kayo ng isang example file na ginawa ko nung undergrad ako. Ito. So, meron akong rule line. Ito yung rule line. Approaching. Then, ito yung pinaka-dimension ko. So, maliit lang, oh. Mapapansin nyo. Kasi yung mga drawing natin, malalaki. So, hindi siya fully scale dito sa drawing na nandito. Then, ganun din ang paggawa ko ng code. So, lahat yung pinapartneran ko ng G01. Lahat may feed na 60. Pansin nyo, then mag-call ako ng tool. So, papansin nyo dito, single line lang yung tool ko, M06207. M06, mag-change ka ng tool into T07. So, ibig sabihin nun, as tool 07 lang ako, wala akong gamit na, as T07 lang, wala akong gamit na tool mismo. Wala akong gamit na offset ng tool. Pero okay lang naman yon basta mabasa na itong CNC simulator na to na T07 yung T07 yung call mo na tool, automatic i-operate na ni CNC simulator natin yan. Ito yung mga list. Mapansin nyo, one by one ang gawa ko dyan, ha. So i-upload ko din to sa sa mismong sa mismong simulator sa mismong Teams natin para meron kayong pagpraktisan ng another figure, hindi lang yung dalawa. Okay, so i-start ko to. Ayan, mapapansin nyo. Yan, magka-cut siya. Mas maliit lang yung dimension ng workpiece natin. Then ito yung end nung program na ginawa ko. So i-upload ko din to para meron kayong pag-practicean, gayahin. Pwede nyo rin gawin to sa CNC simulator na number 1. Pabalik naman, i-edit nyo lang yung mismong code. So, mas maganda magawa nyo to kasi ito more detailed. May chamfer, meron na ring fillet, meron na ring radius. So ito yung series, so baka mamaya ganito rin yung ipagawa ko. So stay sharp lang din sa mga maging instructions ko. Pwede natin makita yung 3D ata nito. So, ito yung 3D output niya. So okay. Nagawa na natin dito sa mismong CNC simulator number 2. So susunod naman na gagawin natin yung pang Android. So next video tayo.